Praise God. Salamat po, Pastor Jesus Salvabena. Sa Diyos po ang papuri at tuloy-tuloy po nating damhin ang salita ng Diyos sa mga oras na ito. Hallelujah. Tayo po ay pupunta sa pagbibigay ng ikasampung bahagi. Sampo natin ang sulat ni Propeta Malakias. Chapter 3, verse 7. Mula ng mga kaarawan ninyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Verse 8. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa, whole nation. Sabi sa 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang bunga sa inyong lupa ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong mga puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So pag binalikan po natin yung chapter 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos. So ang tao po nagnakaw sa Diyos sa ikasampung bahagi. Amen po ba? Marami pong pamamaraan ang pagnanakaw ng tao. Amen po ba? So, susundan po natin sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Verse 5 ng 2 Corinthians. Sabi dito, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Sabi, maliban na nga lang kung kayo'y itinakwil na. Hallelujah. So makapagbigay lang tayo, makapagtapat lang tayo ng ikasampung bahagi kung si Kristo ay nasa atin. Amen po ba? Hindi po magawa ng tao na magtatapat ng ikasampung bahagi kung siya ay itinakwil na ni Kristo. Amen po ba? Hallelujah. At sundan po natin sa Filipos 4:13. Filipos 4:13. Ang sabi dito, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kanina, kung mananahan si Kristo sa atin, magagawa natin ang lahat ng bagay. Sabi naman ni Apostol Pablo, magagawa niya ang lahat ng bagay doon sa nagpapalakas sa Kanya. Amen po ba? Sino yung nagpapalakas sa Kanya? Si Kristo. Amen po ba? So, hindi po magawa ng ating sarili lamang na tayo makapagbigay ng ikasampung bahagi sa Diyos, makapagtapat ng ikasampung bahagi sa Diyos. Dahil ang sabi nga sa Malakias, ninanakawan ng tao ang Diyos. May binanggit pa doon na nagsusumpa-sumpa pa na Panginoon, bigyan niyo po ako ng trabaho. Amen po ba? Upang ako pag ako'y kumita ay walang pagsalang ibabahagi ko ang ikasampung bahagi. Mga nangyayari po yan. Amen po ba?
na sa paminsan, sa mga hanap buhay, Panginoon, paubusin mo lang po yung dalawang paninda at nangyari nga, minsan hindi tayo nakapagtapat ng kasampung bahagi sa Diyos. Amen po ba? So napakahirap po na tayo'y tawagin ng Diyos na magnanakaw. Amen po ba? Na bagamat na hindi natin alam kung sino mang tao, kung sino ang magnanakaw. Amen po ba? Subalit alam po ng Diyos yan kung sino po yung magnanakaw na yun. Amen po ba? Na kung sino po yung nagtatapat o hindi nagtatapat ng ikasampung bahagi. Na kung tawagin dito sa hindi nagtatapat ay, kung tawagin dito ay nagnanakaw sa Diyos. So alam po ng Diyos yan, 24 hours po yan. Hindi ibig sabihin na ang Diyos po ay nakamasid sa atin 24 hours every day. Hindi po. Dahil may diwa po tayo na inilagay po ang Diyos sa atin. Na itong diwa na ito po yung ilawan ng Diyos. Na pag sinabing diwa, ito yung soul at spirit na nananahan sa ating katawan. Na ito yung dalawa na mag-witness sa Diyos ayon sa ginawa ng laman. Ito yung magsusumbong sa Diyos na ito yung ginawa ng laman. Na someday, one day, na ang laman na ito ay ipapahiya siya ng Diyos. Amen po ba? Yan po ang kwan sa pagbibigay ng ikasampung bahagi. Dahil nga ayon sa mensahe, pumasok doon sa pagnanakaw. Amen po ba? Mahirap po na tayo ilalantad ng Diyos sa kahihiyan. Dahil po pag tayo po ayon sa Korinto 13:5, pag tayo itinakwil ng Diyos, itinakwil ni Kristo, hindi po tayo makagawa ng mabuti. Amen po ba? Pag ang tao ay gumawa ng masama sa kanyang kapwa o niloko ang kanyang kapwa, hindi na po tayo ang gaganti nun. Hindi man siya makita ng kapwa niya tao, ngunit yung diwa ng Diyos, yung po ang magiging witness. Witness po ng Diyos yung diwa na inilagay ng Diyos sa atin. Hindi po nakatunghay na 24 hours ang Diyos sa atin. Hindi, kahit saan tayo pumunta, bakit alam ng Diyos? Dahil yung diwa na inilagay sa atin, inilagay ng Diyos, na ang sabi doon, hiningahan na nagiging kaluluwang may buhay. Nilagay po yan sa atin para po yan po ang magiging witness ng Diyos na hindi tayo makapag-alibay pag itong diwa natin ang magsumbong doon sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Na kapag ang tao po na gumagawa ng masama ayon sa Hebreo, na kapag alam niya na po yung katotohanan, amen po sa Hebreo 10:26, ngunit gumagawa pa rin siya ng kasalanan, ibig sabihin, nag-aantay na lang po ito ng paghatol o tinatawag na kakilakilabot na paghatol. Kahit man tayo everyday na sumasamba, kung gumagawa po tayo ng masama laban sa ating kapwa o laban sa Diyos, nag-aantay na lang po tayo ng kakilakilabot na kahatulan. Amen po ba? So pag napansin po natin ng mga preaching simula kahapon hanggang ngayon, talagang nandoon yung paghatol. Amen po ba? Nandoon po yung paghatol. Kaya sinabi doon sa verse 10 na dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali. Sapagkat para po hindi tayo sumablay sa pagbibigay ng ikasampung bahagi. Bakit po sinabi dito sa 8 na nanakawan, sabi dito sa 7, sabi dito, mula na mga kaarawan ninyong mga gulang kayo'y nangagpakaligaw. Bakit nangagpakaligaw ang tao? Bakit? Dahil ang tao po tamad na po magbasa ng Biblia. Ang tao tamad na makinig ng salita ng Diyos, kaya nangagpakaligaw. Amen po ba? Ang tao tamad na po kung paano i-compute yung income. Amen po ba? Dahil hindi po natin makuha sa isip na ito yung ikasampung bahagi. Kundi dadaanin po natin sa competition. Amen po, solving problem. Yun, kung tawagin, ang tao tamad na kung magkano ang i-gross doon sa kanyang income. Ang tao tamad na magsulat kung magkano ang kanyang net income. Amen po ba? Pag nakuha po natin ang mga bagay na yan, yan po yung tamang pagkatapat sa Diyos. Amen po, tulad ng competition na ito, paano natin nalaman na ang Hebrew ay 1860 kung hindi natin ipoposisyon, hindi natin gagamitan ng competition. Amen po ba? Ganyan din po sa pagbibigay ng ikasampung bahagi. Kaya hindi rin po pwede na ang pagbibigay ng ikasampung bahagi na sa Israel lang po yan. Kaya ayon po sa Hebrew chapter 11 verse 21 na tayo yung mga
mga olibong ligaw na inuupong lang. Kaya ang sabi dito, huwag kayong magpalalo. Na kung ang original nga na olibo na pinutol na nagbibigay na ikasampung bahagi, sa ating kapanahonan hindi po tayo pwede magmalaki na wala na yan. Amen po ba? Na sa ating pakikinig, katulad niya na napakinggan natin ang salita ng Diyos na dapat sumunod tayo. Hindi naman po ito salita ng kung kanino man. Amen po ba? Hindi po tayo gumagamit dito ng pocketbook, kundi Biblia po itong ginagamit natin dito. Na ito po ay binabatayan natin na tayo naniwala na nampalataya na ito ay salita ng Diyos. Amen po ba? Na sa ating pagbibigay, ang sabi nga sa Korinto na yung may kusang loob. Amen po ba? Na tulad ng pangako ng Diyos sa atin, kasi ang pangako ng Diyos hindi kamatayan kundi buhay. Amen po ba? Yan ang pangako ng Diyos eh. Ang pangako ng Diyos sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Ipaghahanda ko kayo, paghanda na, dadaling ko kayo. Hindi kamatayan ang kuha ng Diyos dito, ang hatol eh. Hindi kamatayan ang kanyang pangako. Amen po ba? Bakit nahulog sa kamatayan ang hatol ng Diyos? Dahil ang tao po ay gumagawa ng laban sa Diyos. Amen po ba? Hindi sumusunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. So marami pong naniwalang may Diyos, pero walang takot sa Diyos. Amen po ba? Ganun din po sa atin, magulang, anak. Ang anak natin naniniwala na may magulang sila. Amen po ba? Pero wala silang takot sa magulang. Pag pinayuhan ng magulang, mas magaling pa sa magulang. Ganun din po sa Diyos. Ang tao naniniwalang may Diyos, kapag pinangaralan mo ng salita ng Diyos, ayaw sumunod. Amen po ba? So nakikita ko natin yung dalawang bagay na ipinakita ng Diyos. Amen po ba? At sa panandaliang oras po, dahil sa ang pagbabahagi nito ay kasampung bahagi lang na naway hindi naman mahirap sa atin na tayo ipapayon dahil una, bilang na lang po tayo sa ating mga daliri na naway makasunod tayo upang hindi po tayo na ang sinabi nga nakakatakot yan sa Hebrew na yung nag-aantay na lang ng kakilabot na kahatulan. Nakakatakot po yun na akala nga natin nakatayo ka pero buwal na pala. Kailangan po natin na masunod po, hindi po biro ang salita ng Diyos dahil ang sabi nga ng Diyos, hindi ako mapagbiro. Hindi nagbibiro ang Diyos pag humatol siya. So dito pa ako magtatapos, dito pa ako magkukonklusyon sa Ecclesiastic chapter 12 verse 13. Ang sabi dito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. So narinig po natin simula umpisa hanggang sa mga oras natin yung salita ng Diyos. Amen po ba? Ikaw ay matakot sa Diyos. So kung narinig po natin ang salita ng Diyos, dapat tayong matakot sa Diyos. Amen po ba? At sundin mo ang kaniyang mga utos. So kung may takot tayo sa Diyos, susunod tayo sa utos ng Diyos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito yung call of duty of man. Amen po ba? Mananampalataya ka man, hindi ka man mananampalataya. Duty na po ng tao yan. Ang sabi dito ng Biblia, whole duty of man to serve the Lord. Amen po ba? Paglingkuran natin ng Diyos. Amen po ba? Sa pagbibigay po natin ay kasampung bahagi, pinaglilingkuran po natin ng Diyos. Mga kapatid, akala lang natin yung nakaupo tayo nakikinig, doon lang po tayo naglilingkod, umaawit. Hindi po, sa pagbibigay natin ay kasampung bahagi ng pagkatapat sa Diyos, pinaglilingkuran po natin ang Diyos. Dahil ang sabi dito na ito po yung buong katungkulan ng tao. Na sumunod sa utos ng Diyos, na magkaroon ng takot sa Diyos at ang lahat ng narinig niya ay kailangan at ang lahat ng narinig natin kailangan na may takot tayo sa Diyos. Amen po ba? At God bless you all at muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Higit sa lahat sa ating kapilang Diyos na buhay.